Mga kapuso, para naman ipaliwanag sa atin kung paano naapektuhan ng isang trahedya ang gawi at pag-iisip ng mga tao, kasama natin si Dr. Gerald Abergos, isang sociologist. Good morning po sa inyo, Dr. Abergos. Good morning, Rhea. Good morning, Igan. Good morning. Good morning sa ating mga nanonood. Okay, ngayon kasi syempre survival mode ang karamihan sa ating mga kababayan na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Madaling maghusga sa mga taong hindi nakakaranas ng kanilang pinagdaraanan. Pero paano nyo ipapaliwanag itong tumatakbo sa isipan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda? For most of us na nandito sa safe place na hindi tayo tinamaan ng trahedya, maaring pag tinignan natin sila, sabihin natin, sobra naman ang ginagawa nila, ano namang klase yan. And some people will also say na kawawa naman sila, siguro tama lang yung mga ginagawa nilang justify yan. But the point there is, for us na hindi talaga nandun, hindi tayo on the right state of mind na malaman kung ano ang pakiramdam nila. But the fact is, nandun sila. Tignan natin kung ano yung mga profile ng mga tao dito. Nawala ng tirahan, nawala ng mahal sa buhay, gutom, walang makain, walang proper nutrition, at takot sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras. Sa mga panahong ito, sa sitwasyong ito, talagang unang-unang papasok sa survival mode. Ito yung sinasabi na kailangan kong mag-survive, kailangan kong gawin kung ano ang pwede kong magawa for me to live. At nakakalungkot dahil umaabot tayo sa ganitong sitwasyon ng survival mode na sitwasyon. At hindi, tama bang sabihin na hindi pa nila nararamdaman na may karamay sila sa puntong ito? Magandang punto yan. That is really true. Nawalan sila ng kamag-anak, nawalan sila ng bahay. Lahat ng tao, lahat ng mga kaibigan nila na supposed to be dapat tap on the shoulder and bibigay sa kanila, wala din eh. Wala. Dahil mga biktima din. They feel that they're alone. They feel na wala yatang mangyari dito, walang tulong na dadating, at napakagulo ng kanilang isipan. Yun ang profile ng tao nandun, and yun ang dapat nating intindihin. Yung sa kultura, kasi pumasok dito yung imahe ng Japan, di ba? Na nakitang sa kabila nung inabot nilang trahedya, tahimik, wala kang nakita na nagkagulo, libre pa nga eh. Pwede kang kumuha doon sa isang tindahan, tapos nakapila. Ikukumpara mo sa atin na gano'n ang imaheng nakikita ngayon. Although, hindi mo pwedeng kondenahin nga eh, dahil wala tayo sa lugar na yon. Pero bakit nagkaganon? Sa punto ng looting and everything na yan, wala tayong popular answer pagdating dyan eh. Pag sumagot tayo ng isang sagot, ayaw ng iba. Sumagot tayo ng isang sagot, ayaw ng iba. But the point there is, yung mga panahon na to, nakikita mo yung karakter ng isang tao, karakter ng isang lipunan, na kapag nakita mong may ganyang sitwasyon, ano yung unang papasok sa isip? It's me, myself, and I, my family. Or siguro, kailangan kong konti lang muna yung sa akin kasi may ibang tao rin nangangailangan. Doon mo makikita ang karakter ng mga Hapon na siguro dapat din natin tularan sa atin, yung selflessness and yung pagmamahal sa kapwa. It's paggalang at pagmamahal sa kapwa. Na despite na tulad nga na sabi ko kanina, anong profile na meron sila, gulong-gulo na yung isip nila, pero yun pa rin ang nasa isip nila, medyo dapat in moderation lang kasi may iba pa rin na nangangailangan. O nga, so bukod sa tulong, dapat samahan ito ng mga psychologists, psychiatrists. Di ba kailangan maibalik sila sa normal dahil halos unang report na natanggap namin, tulala po yung ating kababayan. Walang nag-akala na ganun kalakas ang magiging bagyo. Walang may alam sa atin, sa Pilipinas. Kasi naghanda sila. Actually, kahit gano'n kakahanda sa lakas, hindi rin eh, no? Pakiramdam nila nakahanda na sila. Buong puso nila nakahanda kami pero hindi kaya. So, kailangan hindi lang sana relief goods ang bigay natin, hindi lang sana yung, of course, law and order, kailangan. Sana ang mga professionals like me, like us, ay matrain din at makapunta doon at makapagbigay tayo ng stress debriefing sa kanila. Siguro, pwede tayo humingi ng panawagan sa mga professionals na kailangan ng stress debriefing ng mga tao ito. Alright, maraming salamat po sa inyo, Dr. Gerald Abergos. Thank you very much.